100 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang smuggled agri-products mula China na diskubre ng mga otoridad sa Subic Port mula sa 10 containers. Naturang halaga posibleng tumaas pa sa oras na buksan ang iba pang containers. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Ito ang 10 sa 31 shipping container sa Port of Subic na pinahold ng Department of Agriculture at Bureau of Customs matapos itong pagsuspetsyahan ng agricultural smuggling. Ayon sa DA, 10 containers ang nabuksan na naaabot sa halagang 100 milyong piso pero posibleng tumaas pa ito sa 300 milyong piso sakaling mabuksan na ang natitira pang containers na naglalaman din ng hinihinalang kontrabando galing China. China na naman, as usual, no? So we really have to look out for Chinese shipments coming in from China, especially from the port of Xiamen. Ito ang mga smuggled agricultural products na naharang ng Department of Agriculture at Bureau of Customs dito sa Port of Subic. Kabilang dito ang frozen mackerel, carrots, white onion, chicken poppers at karage. Definitely, it's misdeclared because they declared it as chicken lollipops and chicken karage. And it turns out to be sibuyas, isda, and carrots. 52 shipping containers ang hinold ng DA at BOC, kung saan 21 dito ay cleared for release na. Pero naiwan sa kustodiya ng BOC ang 31 containers matapos ang hindi pagsipot ng consignee o mga representatives nito. Bukod pa dito, 3 containers naman ang inisyohan ng warrant of seizure and detention matapos ang alert orders dito. 2 weeks ago, meron nagtangkang itinakas dito yung 3 container. Nahabol namin hanggang Bulacan. Ipapatest muna ang mga kontrabando kung safe for food consumption. Pero nakakitaan na ng pisikal na sira ang ilang mga carrots. Kapag napatunayang ligtas naman kainin ang iba pang mga carrots, onion at isda, ay kukonsultahin ng DA ang Malacanang kung pwede itong ipamahagi sa tao. 20 kumpanya na ang blacklisted ngayong taon dahil sa pagkakasangkot sa agricultural smuggling. Kabilang na dito ang 2 kumpanyang consignee sa mga produkto na ininspeksyon sa Subic. Kagabi, nag-meeting kami ni bagong commissioner ni Ariel Nepomuceno at si General Torre. May representative of CIDG, kasama na si Secretary Anyo ng NSA because this is already a national security matter. So nag-usap-usap kami, talagang dedicated lahat sa utos ng ating Pangulo na habulin talaga itong mga kumpanya na nahuli na. No, at hopefully before the end of the year may makita tayo medyo marami-rami sanang nakaposas. Halos 100 agricultural smugglers, kabilang ang broker at stockholder ng kumpanya, ang hahabulin ng DA at mga otoridad. This disrupts the trade, no? It destroys the lives of our farmers and fisher folks. Yung mga legitimate businessman naman na gumagawa ng tama ay naaapektuhan din. So it really affects the economy, no? Aside from this promotes corruption, no, at many levels. Mahaharap ang mga sangkot sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na walang piyansa, Food Safety Act of 2013 at Customs Modernization and Tariff Act. Alinsunod ito sa kampanya laban sa smuggling, kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sugpuin ang agricultural smuggling at protektahan ng lokal na supply ng pagkain. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.